Sa cellphone video na nakuha ng reporter's notebook mula sa mga otoridad, makikita ang tatlong lalaking nakauniforme ng itim. Ang isa sa kanila may hawak na tubo at itinuturo ang babaeng nakaupo sa kama. Ang may hawak ng cellphone nagawa pang takpan ng lente habang kumukuha ng video. Pero ilang saglit pa, pinatayo ng mga lalaki ang babae. Hinawakan siya sa magkabilang kamay ng dalawang lalaki. Habang ang ikatlo na may hawak ng tubo, paulit-ulit na pinalo ang babae. Sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nahanap namin ang babae sa video. Itinago namin siya sa pangalang Janine. Kuha raw ang nasabing video sa bansang Myanmar. Kwento ni Janine, taong 2022, isang kakilala niya ang nag-alok ng trabaho sa bansang Thailand. Mula raw kasi sa sweldo niyang 18,000 pesos bilang lady guard noon, pwede siyang kumita ng hanggang 80,000 piso sa Thailand. Ninalok niya sa akin na encoder, tapos makakapunta din kaagad. Kinagabihan, isang Chinese national daw ang nag-interview sa kanya online. Mag-send ka ng video mo na introduce yourself. Mga ilang minuto, sabi niya sa akin, approve na daw. Siguro mga ilang isang oras ganun. May sinend na sa akin na ticket. Ang bilis. Kinabukasan, agad na nakalipad si Janine papuntang Thailand. Sinalubong siya roon ng isang kakilala. Ang problema, sabi niya, ganito ha, hindi pala encoder trabaho mo. Sales marketing. Alam ko sales marketing, may quota yan. Sabi niya, hindi ate, walang quota yun. Mula Thailand, bumiyahe at muli raw sumakay ng eroplano si Janine. Nang makalapag si Janine, nasundan pa ang kanyang biyahe ng pagtawid sa isang ilog. Ito na pala yung border ng Thailand at Myanmar sa tinatawag na Mae Sot District. Doon nila ako binaba. Tapos yung sinakyan ko, para siyang bangka. Ang hindi alam ni Janine, sa tinatawag na Scam City sa Myanmar pala siya mapapadpad. Mistulan daw isang malaking syudad ang lugar. Sa mapa, makikita kung gaano karaming gusali at gaano kalawak ang Scam City. Pagpasok ko dun sa opisina, nung gabi na, tapos may inabot sila sa akin na script. Yung script, parang siya, chatting. Ang naging trabaho ni Janine, scammer. Marami na akong mga kasama, mga Chinese. May isang Pilipino, dalawa kami Pilipino pa nung time na yun. At ang ipinangakong 80,000 pesos na sahod, 23,000 pesos lang pala. Gusto man niya umatras, wala na siyang nagawa dahil pinagbabayad siya ng mahigit 370,000 pesos. Ang sapilitang ipinagawa sa kanya, love scam, kung saan paiibigin nila ang kanilang biktima. At kapag nahulog na sa patibong, dito na nila pipiliting mag-invest ng pera ang biktima. May handa na rin sila na computer, tapos may script, may pinabasa sila. Yung script parang siya, chatting sa doktor, sa lawyer, sa businessman. Ang problema, sabi ni Janine, sa tuwing hindi raw sila nakakaabot sa itinakdang quota na mahigit 27 million pesos sa loob ng isang buwan, dito na nangyayari ang pananakit sa kanila bilang parusa. Pag hindi ka makahanap ng kachat mo na mayayaman, na active, may mga penalty na sila. Kasi may iba na nag-exercise, may iba naman na nag-squat. Yung sa amin, pinapag-jogging kami 9 laps. Mainit yun, tanghalin tapat. Ito yung actual video na sinasabi ni Janine, nakuha sa loob mismo ng Scam City sa Myanmar. Kung makikita ninyo, ilang beses silang pinapatakbo kahit na tanghaling tapat. Parte raw ito ng kanilang parusa kung hindi nila naaabot ang kanilang quota. Dahil sa takot, ginusto na ni Janine na makauwi sa Pilipinas. Nang malaman ito ng kanilang boss, doon na raw siya pisikal na sinaktan. Naging bihag siya ng mga dayuhan.
May mga pagkakataon din daw na hinihinga ng pera ang kanyang kaanak kapalit ng kanyang kalayaan. Kinulong na kami noon, 10 araw. Nanghihingi sila sa pamilya namin na magpadala ng pera. Pag hindi nagpadala, doon na kami hinahampas. Where's money? Ganun. Pag sa akin wala, doon na nila ako binubugbog. Pinapahawak ako sa 2 Burmese nakadipang. Sa tulong ng Philippine Embassy at Police Attaché sa Thailand, May 2023, na-rescue at napauwi si Janine sa Pilipinas. Karaniwang entry point daw ng mga nagiging biktima sa Myanmar at mga kalapit na bansa ang Thailand. Mula Bangkok, Thailand, tinatayang 8 oras na biyahe o halos 500 kilometro pa ang kailangang baybayin ng mga nagiging biktima para marating ang border ng Thailand at Myanmar na Mae Sot District. Dahil hindi dumaan sa immigration, may tuturing na undocumented ang mga biktima ng human trafficking. Kung tinawid kayo sa Myanmar, ang problema, hawak yon ng mga rebelde, ng mga external armed groups na tutol sa official government ng Myanmar. So pati doon, may problema tayo. Sa mga larawang ibinigay sa Reporter's Notebook ng Police Attaché ng Pilipinas sa Thailand, makikita ang mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ilang biktima. Sa larawang ito, makikita ang babae na may malaking latay sa may puwetan. Ang isa namang dayuhan na mamaga at nangingitim ang kaliwang mata. Sa investigasyon, lumabas na isang Chinese mafia boss ang tumusok ng stick sa mata ng biktima. Nakabenda naman ang braso ng isa pang biktimang ito. Nabali raw ang kanyang buto nang makaranas ng pananakit sa Scam City. Habang ang isa pang lalaki, halos malapnos na ang kanyang buong likod matapos sunugin dahil nahuli raw na humihingi ng tulong sa mga otoridad. Sa video namang ito, isang Bangladeshi national ang makailang ulit na kinukuryente ng 2 unipormadong lalaki dahil hindi raw naabot ng dayuhan ng kota sa loob ng scam hub. Ang mga biktima walang kalaban-laban habang paulit-ulit na nakararanas ng pananakit sa loob ng scam hub. Sabi ng mga otoridad, meron namang nakakatakas at nakakaalis na mga biktima sa Scam City. Ang mga sinasabi lang nakakauwi, yun yung mga pinapadala ng mga Chinese boss doon sa sinasabi nilang military camp. Yung mga alam nilang wala nang pakinabang sa kanila, hindi na nakaka-scam, yun yung mga pinapa-turnover na sa military. Sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW, mula 2023, nasa mahigit 1,000 na Pilipino ang naging biktima ng human trafficking sa mga bansang Cambodia, Laos at Myanmar. Sa bilang na ito, 1,102 na ang na-rescue at napauwi sa Pilipinas. Pero 74 pa ang kailangang ma-rescue o for repatriation. March 2025, 30 Pinoy na mga biktima ng human trafficking ang nasagip sa Scam City sa Myanmar. Isa sa kanila si Ram, hindi niya tunay na pangalan, 25 taong gulang mula sa Cavite. Tulad ni Janine, na-recruit ding magtrabaho si Ram sa Thailand. Ang offer bilang customer service representative. Naghanap po ako ng trabaho sa Facebook. Yung sahod daw po around 50,000 to 70,000 daw po. Pagka-message ko po sa kanila, may nagbigay po sila ng link po sa Telegram and then doon po kami nagkausap sa Telegram po. Pinag-send po ako ng mga resume, passport po. Agad daw natanggap si Ram sa inaplayang trabaho. Wala po kung nakitang kaduda-duda po noon. Maayos niya po akong kinausap at maayos niya pong pinaliwanag yung magiging trabaho. January 8, 2025, lumipad si Ram papuntang Thailand. Connecting flight po, yung booking po papunta po sa Thailand. Ang sabi po sa akin ng lugar po ng pagtatrabahuan ko ay doon lamang po sa may Bangkok, Thailand po. Gaya ni Janine, tumawid rin si Ram sa ilog na boundary ng Thailand at Myanmar. Nang makarating sa Scam City, doon
na nalaman ni Ram na scammer pala ang kanyang magiging trabaho. Gusto ko pong umuwi na po noon that time. Kaso po, ang sinabi po sa akin, kung uuwi po ako, sasagutin ko daw po lahat ng expenses na ginastos po nila sa akin. Love scam din ang modus na ipinagawa kay Ram. Kapag walang nahanap na bibiktimahin o hindi umabot sa quota, may katapat na parusa. Binibilad po kami sa araw. Yung mga military punishment po or military exercise po tulad ng tusok ulo, push-up, squats. Naranasan ko po yung pangunguriente po. February 20, 2025, nasagip si Ram kasamang iba pang Pilipinong naging biktima rin sa loob ng Scam City. March 25, 2025, tuluyan na silang nakauwi sa Pilipinas. Nung nakita ko po yung pamilya ko ay sobrang saya ko po at ngayon po ay nakikipagtulungan po ako na mailigtas po yung mga ibang Pilipino po doon sa Myanmar po. Sa parehong linggo, 176 na mga Pinoy pa ang na-rescue. Ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ang ahensyang tumutulong sa mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Sa written statement na ipinadala ng IACAT sa Reporter's Notebook, nakasaad na matapos ma-rescue ang mga biktima, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa mga otoridad para masampahan ng kaso ang mga recruiter at trafficker. Pinagtibay rin daw nila ang pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad.